Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is ano ang exegesis? So, may concept po tayo na exegesis. Exegesis is the process of carefully interpreting a passage of scripture to understand its original meaning. It seeks to discover what the text meant to its first readers. Using context, language, and culture, it is different from exegesis, which reads one's own idea into the text. A good exegete honors God by letting the Bible speak for itself. True understanding leads to faithful living. And may kita po natin ito sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handle the word of truth. Sa Tagalog po, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. So, ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, exegesis guards us against exegesis. So, yung exegesis po, ito po yung mga dapat nating, exegesis guards, ito po yung mga dapat nating gawin. And exegesis against exegesis naman po, ito yung mga dapat hindi po natin gawin. So, sa second teaching naman, exegesis guides us to what Bible teaches. So, yung exegesis po, tinutulungan niyo po tayo sa kung paano yung mga dapat na gawin, lalong-lalo na sa Biblia, kung nasaan nandoon yung salita ng ating Panginoon. Ginaguide niya tayo kung paano natin may handle yung bagay na yon. Ngayon naman sa third teaching, exegesis lead us to right teaching and right application. Yung exegesis po, tinutulungan niya po tayo at dinadala niya po tayo sa daan kung saan totoo yung pagtuturo at pag-aaral sa Panginoon. Ganoon na rin po yung tamang application sa buhay na meron tayo. Dapat totoo yun na apply natin sa buhay natin. Ngayon naman, si application na po. First application, study the word prayerfully. So, yung salita ng ating Panginoon sa Kristo, pag-aralan po natin siyang mabuti. And every time na pinag-aaralan natin yung salita ng Panginoon, so siguraduhin po natin na nananalangin tayo sa Kanya nang sa ganun, pumasok sa isipan natin na mas mabuti kung ano yung tinuturo ng ating Panginoon. Ngayon naman sa second application, seek to understand Scripture exegetically. So, yung sa ano naman po natin, yung sa mga understanding natin, sinisik po yun ng mas malalim sa scripture at tinutulungan pa rin po tayo dito na exegetically na kung paano pag-aralan at matutunan yung salita ng Diyos. Ngayon naman po sa third teaching, sa third application po, submit your opinions to God's truth. So, yung mga opinion natin sa ating Panginoon, syempre hindi naman mawawala yung mga opinion natin sa Panginoon sa Kristo. So, isang alang-alang natin yun sa Panginoon dahil yung opinion na yun, binibigyan naman yun ng Panginoon sa Kristo ng tamang kasagutan. Ngayon naman, sa discussion na po tayo. Why is it dangerous to interrupt the Bible based on our feelings or personal opinions rather than doing proper exegesis? Syempre kasi, salita yun ng Panginoon sa Kristo. So, kung pagdududahan natin yung nakasaad sa Bible, para na rin natin hinuhusgahan yung Panginoon. Parang sinasabi na rin natin na hindi totoo yung nakasasaad doon. Na kumbaga, totoo yung nakasulat doon. Pero kung iisipin mo na hindi totoo yung mga bagay na yun, pagdududahan mo yung mga bagay na, at some point, syempre pagdududahan mo na rin yung sarili mo na iisipin mo na totoo rin ba yung Diyos? Kasi parang gano'n na rin yung minumunghahin ng bagay na yun. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.